On the good side, mga kapiksi, ito ay mga blessings at manifestation sa pera naman. So, hindi ko alam kung bakit kayo nag-overthink. Pwedeng sa ano din, no? Pwede kasi may nangyari sa inyo in the past na paulit-ulit na siguro negative talaga yung impact sa inyo, guys, kaya medyo naman problema kayo. Pero on the good side, these are blessings, mga kapiksi, no? Especially kung parang magiging busy kayo sa trabaho or baka i-divert nyo yung attention nyo dito. Pag nilipat nyo yung attention nyo sa trabaho, sa negosyo, sa pagkakakitaan, guys, mas lalo pa kayong i-bless. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is fourth quarter kapalaran para ngayong October, November, December para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Kung ano na lang yung message na makaresonate sa inyo, guys, take that message. So, unahin natin to, guys. Tingnan natin yung mga paparating sa inyo. So, this is a very nice romantic energy ito. Mga kapiksi, no, ibig sabihin, mararamdaman nyo yung unconditional love ng person nyo kung kayo ay in a relationship na, mga kapiksi, no? Para sa mga in a relationship ito, mararamdaman nyo yung magandang intention ng person nyo, yung pagkakaroon ng harmonious na relationship. TLC ito, guys, tender love and care with your partner or specific person. So, very nice energy, very nice romantic energy. Kaya, i-mind-mind nyo na yan, guys, sa comment section. And this is an okay energy. Ibig sabihin, magiging okay, very okay yung status ng pamumuhay nyo ngayong fourth quarter ng 2024. Stable, harmonious, yan. So, maganda lang yung energy nyo ngayong fourth quarter, mga kapiksi. Okay? And then, for some of you naman, guys, parang meron kayong mga bagong sisimulan na mga bagong bagay, pwedeng bagong project, parang bagong interest, no? Bagong interest nyo, bagong gusto nyong gawin, parang nag-e-explore kayo or nag-e-expand ng mga pwede nyong gawin sa buhay nyo, mga kapiksi. Alright, so very nice lahat yan. Mga kapiksi, mind yan sa comment section. Mind harmonious relationship, mind stability, ito mind mga bagong simula sa buhay nyo. Okay? Alright. Comment down below, Taurus, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So, shuffle natin to, guys. Tingnan natin yung energy nyo ngayong fourth quarter. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinaypixietarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong promo ngayong October. Magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa subliminal, sa pampaswerte sa buhay, sa pera, at saka sa love life, worth 1,500 yan. Kaya i-avail nyo na, guys, sobrang ganda. And meron din tayong bagong course, mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo, guys. 20% discount naman yan until October 31, kaya i-avail nyo na, mga kapiksi. So, Taurus, guys, kayo ay represent ng King of Pentacles sa ating spread. Ito yung negative and positive, mga kapiksi. Meron ditong presence ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, at saka Water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. So, for some of you, pwedeng may ganyan kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with people na may ganyan sa kanilang natal chart. Unahin natin yung negative, mga kapiksi. No? For some of you, yung iba sa inyo, marami kayong
problema, no? May mga problema kayong pinagdadaanan sa buhay. And ito guys, parang matagal na kayo na-stuck dito sa problema na to. Parang hindi nyo siya malampas-lampasan, mga kapiksi. And yung iba sa inyo, parang feeling nyo naliligaw kayo ng landas. Feeling nyo may mali. Feeling nyo there's something wrong, okay? And yung pagwo-worry nyo guys, yung pag-alala nyo, yung pagwo-worry nyo, actually, yun yung nagkukos ng more balakid sa buhay nyo. It creates more of your problem, guys, kasi kitang-kita dito yung mga worries nyo no? Ibig sabihin, paulit-ulit kayo nagwo-worry, paulit-ulit kayong nag-iisip, kaya paulit-ulit din yung problema nyo, na for some of you, kumbaga parang kahit na ang dami-dami nyo ng pinoproblema, hindi kayo makawala, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, parang you feel lost, mga kapisi, parang feeling nyo naliligaw kayo ng landas. So, medyo magulo, clouded yung isip nyo guys. So, medyo you have to work on yourself, and umupo muna kayo, mag-pause, ganyan, mag-meditate, kung kinakailangan. Kailangan nyo i-assess yung buhay nyo. Tanungin nyo sa sarili nyo, why is this happening to me? Bakit nangyayari to sa'yo? So, well, ang sagot lang naman dyan, ba't nangyayari sa'yo? Is because you keep on thinking about it, okay? Ang tanong, bakit mo siya iniisip, no? Bakit mo siya iniisip? Unang-una, ano ba yung iniisip mo? Bakit mo siya iniisip? And then, pag nasagot mo na yon, ask yourself, anong dulot nito sa akin, no? May mabuti ba itong nadudulot sa akin? Kung wala, stop thinking about it. Kasi yung iba, nagsasuffer na kayo guys, no? Nagsasuffer kayo sa paulit-ulit na pag-iisip ng problema. That's why hindi kayo nakakalabas. So, stop thinking about it. Mag-pause muna kayo, no? And instead, look at your surroundings, no? Tingnan mo yung mga bagay sa paligid mo, and maghanap ka ng bagay na pwede mong ipagpasalamat, and i-convert mo yung attention mo, yung energy mo dun sa mga bagay na kapasalamat, okay? And focus more on it. The more na ginagawa nyo yan, the more na makakalimutan nyo yung mga problema nyo, yung mga reklamo nyo sa buhay, and mag-shift kayo from negative to positive. So, ganun yung gawin nyo, okay? On the good side naman guys, yung sinasabi natin harmonious na relationship, ayan, lumabas talaga siya. So when it comes to relationship, mga kapiksi, again, kung in a relationship na kayo, mararamdaman nyo talaga na very harmonious yung relationship, no? Actually, for some of you, sa mga single, no, merong maaring mag-confess sa inyo, pero itong confession na to, parang medyo immature pa. Medyo pwedeng sabihin na immature, hinog sa pilit, kumbaga parang baka fling, tawag dito, infatuation, no? More of infatuation siya, hindi siya yung love na sincere talaga and pure, more on infatuation. So I suggest na sa mga single nating kapiksi, pag-aralan nyo munang mabuti yung intention ng tao, no, bago nyo sagutin, guys. So, what else, mga kapiksi? Ito'y 3 beses tayo maglalatag ng spread for October, for November, for December. Pero anytime, guys, no, sa loob ng 4th quarter is, pwede nyo ma-experience itong mga energies na to, mga kapiksi. So, meron ditong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaring may fire element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with a fire sign. So, this is both negative and positive. So, nakikita natin na meron pa talaga kayong stress, guys, no? Hindi pa siya nawawala. So, marami kayong iniisip. Overthinking. So, Taurus guys, ano ba yung ino-overthink nyo? Again, tanongin nyo yung sarili nyo. Ano yung iniisip nyo? Ano yung ino-overthink nyo? Bakit ko to iniisip, no? Madalas kasi iniisip natin kapag masyadong malaki yung impact sa buhay natin. Pero, again guys, the more you think about it, the more na it's happening sa'yo. So, kung gusto mo makawala sa cycle na to, kailangan mong tulungan yung sarili mo and i-divert mo yung attention mo sa ibang bagay para hindi ka mag-overthink. Kapiksi, kasi ito yung nagpapalala ng problema mo, yung paulit-ulit na pag-iisip, yung overthinking. So, kailangan mo itong paglabanan. Ikaw lang yung makakatulong sa sarili mo actually. So,
kailangan mo magkaroon ng disiplina, i-divert mo sa ibang bagay yung attention mo. Okay? On the good side, mga kapiksi, ito'y mga blessings at manifestation sa pera naman. So, hindi ko alam kung bakit kayo nag-overthink. Pwedeng sa ano din, no? Pwede kasi may nangyari sa inyo in the past na paulit-ulit na siguro negative talaga yung impact sa inyo, guys, kaya medyo naman problema kayo. Pero on the good side, these are blessings, mga kapiksi, no? Especially kung parang magiging busy kayo sa trabaho or baka i-divert nyo yung attention nyo dito. Pag nilipat nyo yung attention nyo sa trabaho, sa negosyo, sa pagkakakitaan, guys, mas lalo pa kayong i-bless, mga kapiksi. So, ito yung mga biyaya, blessings, pagpapala, dahil sa inyong kasipagan, and mamamanifest nyo parang more productivity, no? Magiging busy kayo kasi magiging productive kayo. Ibig sabihin, hindi nyo sasayangin yung oras nyo sa mga walang kakwentang bagay. Itutuon nyo yung pansin nyo sa more trabaho, more negosyo, more business, and in return, guys, more blessings yung kapalit nito. Whatever you focus on manifests, mga kapiksi. Kung ano yung fino-focus ng attention nyo, yun yung nagmamanifest sa iyong physical reality. Kaya the more na nagfo-focus ka sa trabaho, sa pera, sa negosyo, syempre more income din or more sales yung kapalit niyan sa inyo, mga kapiksi. Okay? So ito, guys, i-mind man yan sa comment section. More sales, more blessings, more manifestation. Manifestation ng positive, guys, wag negative. So, what else, mga kapiksi? So, bago magtapos yung 2025, mararamdaman nyo rin na magiging masaya kayo. So, again, ito na naman yung nakikita natin na may kumakatok na pag-ibig sa inyo, no? Especially sa mga single, guys. So, ito, kumbaga parang magsisimula siya as a mature type of love confession, pero habang tumatagal, lalong nade-develop yung feelings nito sa'yo, mga kapiksi. Lalong lumalalim yung pagtingin nito sa yung person na to, lalo na kapag hindi mo siya sinagot agad-agad. So, in short, pahirapan nyo. Patagalin nyo, guys, no? Wag yung agad-agad kasi doon nyo malalaman. Sa mga single natin tong kapiksi, doon nyo malalaman, doon lalabas yung totoong intention ng person na yon, kung seryoso talaga sila sa inyo or hindi. Pag medyo nahirapan sila, pag medyo natagalan, bago nyo ibigay sa kanila yung matamis yung oo. So, doon lalabas yung totoong intention nitong person na to. And sa nakikita naman natin, guys, habang tumatagal, na habang, kumbaga, pinapatagal mo yung pagsagot mo sa kanya, talagang lumalabas yung sincerity and purity ng nararamdaman nitong person na to, mga kapiksi. So, parang hindi kanya agad-agad susukuan. Hindi kagaya ng ibang manliligaw na kapag ka tinanggihan nyo, ganyan, or hindi nyo sinagot agad, nawawala ng interest. Pero itong person na to, the more na lalo mo siyang pinatatagal, parang the more na nagiging interesado siya sa'yo, and the more na nakikita niya yung totoo mong halaga sa kanya, mga kapiksi. Okay? And for some of you, guys, may experience nyo rin na bago matapos yung mga taon na tong 2024, mga kapiksi, no? Parang magsisimula yung bagong cycle ng parang piniprepare kayo nito, guys, sa 2025. You are being prepared, no? Para dun sa 2025, and matatapos yung 2024 mo na masaya, na parang feeling mo naman na fulfill mo lahat ng mga wish mo for 2024. So, parang hindi ka nang hihinayang sa 2024, mga kapiksi, kasi you will feel fulfilled, feeling mo nagawa mo lahat ng gusto mong gawin for 2024, and you will aim for the better pa for 2025. So, yun naman yung importante, guys. Ang importante is masaya kayo na nagtapos yung taon na to and may nagawa kayo, diba? And then, syempre, yung iba, i-carry over na lang natin sa 2025, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, Taurus, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Ito, guys, i-mind nyo to, mga blessings na to, itong mga brand new beginning, mga wish fulfillment, itong love na to, guys, yung harmonious na relationship, no? I-mind nyo rin yan sa comment section, and comment down below, guys, if feeling nyo
nakaresonate kayo dito. Okay? And ito yung ating 2025 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. And ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.